kagalingan o ng kasagutan man, Panginoon. Dahil, O Diyos, Ikaw ang aming Diyos, hallelujah, na pinaglilingkuran, ang siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa iyo, Panginoon, ay walang imposible, O Diyos, hallelujah, sa mga naniniwala, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Kaya dalangin namin, Lord, na dagdagan pa ninyo ang aming pananampalataya. Praise God, hallelujah, na maabot namin, Panginoon, ang iyong pamantayan, O Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya, Panginoon, kasiyahan din ninyong lahat ng gagamitin niyo sa umagang ito, Panginoon. Anoint po ninyong bawat isa, O Diyos, lalong-lalo na magdadala ng iyong salita, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Gamitin po ninyong bawat isa sa umagang ito para, Panginoong Diyos, sa iyong kapurihan. Salamat, Ama, ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Handa na ba kayo na magpuri sa Panginoon? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay magbabasa sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Basahin po natin ang mabuting balita. Praise God, na ibibigay ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ayon po dito, mga kapatid, sa mga awit, chapter 48, verses 1 to 3. Praise God. Basahin po natin ang salitan. Ang sabi po sa verse 1, dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Kayo po sa verse 2, maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa. Siyang bundok ang Siyon sa mga dako ng hilagaan na bayan ng dakilang hari. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 3. Ang Diyos ay napakilala sa kanyang mga bahay-hari na pinakakanlungan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na ang Panginoon, hallelujah, ay nagpapakilala sa atin. Amen. Praise God. Lalong-lalo na kapag sa panahon na siya'y kailangan natin, doon po natin higit na nakakilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ibigay po natin ang ating pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon sapagkat siya po ay karapat-dapat na purihin at sambahin sa umagang ito. Kaya narito po ang ating mga singers, praise the Lord, para pangunahan po tayo sa mga awitan para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo po ay magalak, matuwa, sapagkat ang umagang ito ay para sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Libutin po natin ang at magkamayan po tayo ngayon. Amen. Hallelujah. Malaya po nating libutin ang buong sanctuary. Hallelujah. At magkamayan po tayo, mga kapatid. Iyong kamay, itaas at ikaw
ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Masaya po ba tayo ngayong araw, mga kapatid? Amen. So, maraming nakapig. Ano meron? Okay. So, tayo po, mga kapatid, ay magsisimula na po sa ating gawain. At patuloy po tayong aawit sa Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, sa Panginoon. At iwagay-way natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po muli ay aawit sa Panginoon. Dahil ang bawat araw, every day is sweeter than the day before sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayong umawit, mga kapatid. Malaya po tayong sumabay. Hallelujah. Gamitin po natin ang dalawa nating kamay upang ipalagpak sa Panginoon. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. The day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship the Lord. Hallelujah. Every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. One more time, every day with you, Lord. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Yes, hallelujah. Patuloy tayo umawit. Because what a privilege to know the Lord. Hallelujah. What a privilege to know you, like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the to the setting of the same.
Jesus, the sweeter it gets to know the Lord every day. Hallelujah, praise the Lord. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter, every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Before. Every morning I'm in worship. Every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter than the day before. 'Cause every day with you is sweeter. Every day with you is sweeter, sweeter than the day before. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Hallelujah! Malapag na tayo sa Panginoon, mga kapatid. And let's continue to thank the Lord today. Hallelujah! Sabayin mo pa. Wandering into your mind, wanting a place to hide. Oh, this weary soul is back home. Yes, Lord. And I shout it on my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Hallelujah. Oh, my God.
continue to sing. Let us know the one. I am free. I am free. Oh, I am free. Let us know the one. I am free. I am free. Let us know the one. Let us know the one. I am free. I am free. I am free. Let us know the one. I am free. Oh, I am free. Because the Lord picked me up. Picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because the Lord delivers me. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. Picked me up. He turned me around. Placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He made my heart. Changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. He picked me up. Turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He made my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He made my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. I thank God. Minsan na natin pasalamatan ang Panginoon. I thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Maaari po ba mga kapatid, ay pikit po natin ang ating mga mata. Ayan, sa mga oras na ito, maaaring damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung ano man yung mga kabigatan at daladala natin sa umagang ito, malaya natin isurrender lahat sa Panginoon. Hallelujah. Malaya natin itaas sa Panginoon lahat ng problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa pera. Itaas natin yan mga kapatid sa Panginoon. Dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. At nakikita niya ang laman ng puso ng bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Nakikita ng Panginoon kung nagpapakumbaba ka ba sa kanyang harapan. Nakikita ng Panginoon kung sinurrender mo na ba lahat. Lahat sa Kanya. Hallelujah. Kaya patuloy tayong umawit. Yes, Jesus. Hallelujah. Marapat kang purihin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng biyaya, Panginoon. Sa biyaya ng buhay, Lord God. Sa kalakasan. Sa araw-araw, Panginoon, na ginigising mo kami. Hallelujah. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa mga oras na ito. Hallelujah. Sa bawat pataw ng luha, yes, Jesus, sa aking kahinaan, sa bawat
suliranin, di maintindihan. Salita mo, manghahawakan na hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang ating, itaas natin ang ating hangin sa Panginoon. Sa Diyos na mahagbati, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong dasal. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahagbati, sa atin ang tunay, o ang alay ko ay pusong dasal. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Muli natin palakpakan ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Marapat na purihin natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo, manghahawakan na hindi mo ako iniwan.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming titig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo, hallelujah. Walang natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Purihin na dapat na purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang presensya sa umagang ito. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah sa lahat ng katagumpayan ng iyong mga anak. Amen. Praise the Lord. So mga kaupo na po tayo mga kapatid. At meron po ba tayong bagong bisita ngayong araw na to? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So kung wala mga kapatid, praise the Lord. Tayo po ay praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord sa umagang ito. Tayo po mga kapatid ay darako po sa pagbibigay ng testimony sa umagang ito. Sino pong nasa magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Meron po ba mga kapatid? Alam kong pinagpala po ang lahat. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sino gusto magbigay ng pasasalamat mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, ako na lang. Ako'y Praise the Lord. At dinalaw po natin ang isang kapatiran natin doon. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy po natin siyang idalangin na ang Panginoon po ay magpagaling po sa kanya ng tuluyan. Amen? Praise God. Dahil ang pangako naman ng Panginoon na siya po ay ating tagapagpagaling. Siya po ang doktor ng mga doktor. Kahit na gaano man ito kalalala ang mga sakit, kung ipagkatiwala natin sa Panginoon, alam natin na ang Diyos po ay may magagawa. Dahil sabi nga niya sa Luke, di ba, 1:37, praise the Lord, na for in God there's nothing impossible. Amen? So mga kapatid, praise the Lord. Alam natin na itong kapatid natin na ito, na young people, sorry po. I'm so emotional kasi hindi ko na-expect yung nung makita ko siya kahapon. Praise the Lord. Kasi yung people na ito, napamahal na rin po sa amin. Praise the Lord. So, parang tinuring ko na rin siya na anak. So, nung nakita ko siya kahapon, hindi ko maisip na ganun na pala yung kanyang kalagayan. Praise the Lord. So, kailangan niyo po ang ating prayer. Praise the Lord. Only prayer. Praise God. Ang may magagawa. Praise the Lord. So, purihin ng Panginoon. Lagi natin sa isama sa ating panalangin, Sister Roxanne. Praise the Lord. Kasi she really needs our prayer. Siya po ay nasa stage 4 cancer na po. Pero patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Diyos po ay may amen.
Walang magawa ang tao, walang magawa ang doktor, pero ang Diyos po ay may magagawa. Praise the Lord. Kaya nagpasalamat din ako kasi parang nakapagbigay din kami ng moral support sa Kanya. Praise God. Hallelujah. At alam ko may pag-asa pa kasi mga kapatid. Amen. Praise God. May pag-asa po tayo sa Panginoon. Kaya patuloy po natin idalangin siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang pangangailangan. Ng Panginoon po ay patuloy na mag-provide. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya binabalik ko ang kapurihan sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. So, mga kapatid, tayo po ay makikinig po sa awitin ng sa ating children department. Praise the Lord. Tawagin po natin sila para sila po ay maghandog awit sa ating Panginoon. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, "Let them come to me." Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Praise the Lord! Sino nga ang sasama sa next Sunday? Taas yung mga kamay. Praise the Lord.
Ba't ko konti? Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating attendance na sinasubmit namin doon is 51. Pang 52 si Aya. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa Sunday po, excited na ba kayo sa next Sunday? Amen. Praise the Lord. Yan po ang ating 40th year anniversary ng Lord Jesus Christ International Apostolic Incorporated. Praise the Lord. Bagamat hindi po lahat makakasama, pero purihin ang Panginoon na tayo po ay maraming makakarating. Amen? Marami po tayo makakarating from Montalban. Praise the Lord. At yan po ay from 9 to 6. Halos whole day po ang ating anniversary sa linggo. Kaya yung mga iba na kailangan pang puno ng kanilang 1,000, so after ng service, kailangan na po natin ibigay, mga kapatid. Amen? Wala akong narinig. Praise the Amen po ba? Amen. Kaya yung ating record mamaya muli pakipakita ni Sister Mary hanggang sa collection natin sa brown envelope last Sunday. At saka yung magiging collection po natin ngayon. Amen? Praise God. So ayan po, nakalagay po dyan yung ating attire. Praise God. Na what to wear, any color, but not red. Kasi po, puro red po ang background noon. Kaya kapag magre-red ka, mukha mo lang makikita. So kailangan, any color, hindi lang pula. Kasi mamumula po ang ating mga, yung ating mga kapaligiran. Praise the Lord. Diba? Ang pula po ay simbolo ng masaya. Amen? Kaya kailangan maging masaya po tayo sa ating anniversary. Praise the Lord. Ito naman po ay ayon po sa aming pinagbitingan kasi, yung ating anniversary po, itong 40th year anniversary natin, ginawa ito, kumbaga, ginawang special. Kasi 40th year anniversary. So, sa susunod na taon, maaring hindi na ganito siya kabonggacious ganon. O kabongga. So, pero mga kapatid, ganun pa rin po ang ating contribution, 1,000 per year. Praise the Lord. At siguro after ng anniversary natin, magsimula na tayong mag-ipon. Amen? Praise the Lord. Amen po ba? For the whole year, mga kapatid, hindi ba kaya ang 1,000? Kayang-kaya po yun. Amen? Praise God. Kaya mga kapatid, nasa sa inyo po ang kung paano po ninyo gawin yan. Praise God. Sapagkat sa next year, ganun pa rin ang ating contribution. Praise the Lord. At anuman ang mga, kung mababawasan man ang mga expenses kasi hindi na ganun siya kabongga, kumbaga, any amount na masisave po doon, yan po ay savings for the next 5 years o ano. Kaya pagdating marahil ng 45-year anniversary, wala na tayong maaring contribution kasi nga, yung mga sobra na maiipon natin mula sa year 2027, kung tayo po ay muli mag-anniversary sa kalooban ng Panginoon, praise the Lord, after 5 years again, 45 years anniversary, praise the Lord, yan po ay gagamitin na magiging maganda ulit. Magiging bonggacious ulit. Sabi nga ng ating bagong coordinator. Praise the Lord. So, ayan mga kapatid, praise the Lord. So, next Sunday po, wala po tayong pananambahan dito sa lahat ng ating mga kapatiran na hindi makakasama. Praise God. So, magkikita at kita po tayo sa February 29. Ay, oo nga pala. March 1 na pala. February na pala. Ayan, wala palang, kulang pala. So, yun, mga kapatid. Kaya, kasi po ang ating, alas 7 daw po ang ayon po sa ating service. So, before 7, kailangan po nandito po kayo. Makaalis na po kayo dito ng 7 o'clock
Kasi po, para pagdating doon, makauna po kayo sa unahan ng mga upuan. Kasi first come, first come, first serve. So, hindi po ito yung, Montalban dyan, ito. So, kung ang lahat ng Montalban ay darating ng mas maaga, mas priority po tayo sa bandang unahan. Table po. Hindi na po nila ito, i-spread ng, kundi, na po siya. Kung Montalban dyan, kung ilang upuan, kung tayo ay 50, so kung tigwa 8, ilang upuan yon, maaring mga siyam. Praise God. So pag-uusapan po natin yan pagkatapos po ng ating service. Amen? Praise the Lord. Kaya po ang lahat po ay magiging excited. Amen? Sapagkat ito po ay ating anibersaryo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. So ang ating blessing bite po ay meron. So mamaya pagkatapos ng ating service, mayroon po tayong paninda dyan na pwede niyong mabili. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan po sa ating likuran. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, yan lamang po ang ating announcement for today. Praise God. So tayong lahat ay tumayo sapagkat darako na po tayo sa ating pagbibigay, sa ating kasampung bahagi. Praise God. Hallelujah. Alam ko na ang lahat po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya pagkakataon po natin ngayon na magbalik, praise God, para sa ating Diyos na buhay. So narito po si Sister Ging para pangunahan po tayo sa ating tithes and offering. Praise God the Lord. Pagpalakan natin ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang mataas na palakpak po sa Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan sapagkat muli tayo ay makakapagbalik po ng ating tithes and offering. And since we're aware naman na Love Month ngayong February and Hearts Day, no, sinaselebrating kahapon. So, let's all be reminded na above all, God is love. So, kung nakaka-receive din po tayo ng flowers from our family, friends, it's a good thing, but let us all be reminded na God is love. Kaya naman, sa pagpapakita po ng ating pagmamahal sa Panginoon, isang bagay din po yung pagpabalik ng ating tithes and offering. Through giving, ino-honor din po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, handa na po ba tayong magbigay? Amen. Itaas na po natin yung ating white envelope. Kung ready na po ang lahat, sabay-sabay po nating i-remind ang bawat isa na it's giving time. Ayan. So ating pong basahin ang ating key verse na makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. So sabay-sabay po nating basahin ito. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang nag-ahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Amen? Are we blessed po? Amen. So we are reminded this time na kapag nagbibigay din po tayo ng marami, pinagpapala din po tayo ng marami. But let us all be reminded na si Lord ay hindi nakukulang, hindi siya tumitingin sa kung gaano kalaki yung amount na binibigay natin. Pag gusto tinitingnan niya po, yung intention natin at tibok ng puso natin sa pagbibigay sa Kanya. Amen? So kaya naman mga kapatid, atin pong kantahin ang Give. Sure.
Sige po, let's lay our hands sa ating tithes and offering at tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa iyong mga anak upang kami po ay makapagbalik ng aming tithes and offering. At nagpapasalamat din po kami sapagkat na-remind po kami, Panginoon, sa umagang ito na above all things, Lord, honoring you is the greatest gift na meron kami. At mai-offer po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat binless mo po ang bawat isa sa amin, hindi man po, Lord, financially, but Lord, pinagpapasalamat po namin sapagkat binless mo po kami sa physical aspect, Lord, sa magandang pangangatawan, malusog na magandang kalusugan, Lord, and even sa mga sources of income namin, salamat sapagkat ito ay nanggagaling sa iyo. Panginoon, i-bless mo itong handog ng iyong mga anak, at nakikita mo po ang puso ng bawat isa sa amin ngayon. And we pray, Lord, na maging tama po yung tibok ng puso namin, yung intensyon namin sa aming pagbibigay. Hindi po nagbabalik ng offering ang bawat isa sa amin sapagkat nag-expect po kami ng malaking blessings. Bagkus, Lord, nagbabalik kami sapagkat alam namin, Lord, na ang lahat ng bagay na ito ay nanggagaling sa iyo at wala po kaming pagmamayari. Kaya naman binabalik namin ito, Lord, ng may pagpapasalamat at may papuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na to. And we pray, Lord, as we continue to worship you, i-bless mo nawa ang puso't isip ng bawat isa sa amin. Ihanda mo kami, Lord, sa aming papakinggang salita na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso at Lord, yung tenga namin, Panginoon, hayaan mong mag-focus kami sa aming pakikinig and keep away those distractions na nandito sa mga oras na to. In the mighty name of Jesus, and we declare victory. May matutunan po kami, Lord, sa aming paglabas ng bahay-simbahan na ito. And we do pray din po sa aming mga preachers, Lord, aming pastor, ang aming minister. Continue to bless them, Lord, and use them as your mouthpiece and give them heavenly wisdom, Panginoon. Salamat sa mga oras na to, kaya naman binabalik namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. So tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At muli tayo po ay maging attentive sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Praise God. Ang ating mga gadget po ay turn off po muna natin para wala pong disturbo. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At narito po si Pastor Hill para po sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Minsan pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, sapagkat karapat-dapat ka, O Diyos, sa sambahin. Karapat-dapat ka, Diyos, sa pasalamatan. Karapat-dapat ka, Panginoon, na purihin at sambahin, Panginoon. Hallelujah, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, maging sa mga salita mo na ipapahayag namin sa umagang ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, kasiyahan po ninyo ito. Gabayan po ninyo ito, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, hindi po ito lalabas na wala pong balik sa mga nakikinig at hindi po ito lalabas, O Diyos, sa iyong bibig na hindi po ito magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming hilig dalangin sa iyo po makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Praise God. At mamaya po, pagkatapos po ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, atin po muling pag-usapan yung ating pong lakad sa dating ng Sunday. Amen. At sa mga hindi po makakasama, mga kapatid, ako po'y muling humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat tulad ng sinabi ko po nung Sunday na gustuhin po namin na kayo ay isama lahat pero hindi po kakayanin ng ating resources, ng ating pong financial. At yung iba naman talagang hindi po sasama dahil mayroon po silang mga kailahilanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa Sunday na po yan at mayroon na po tayong 2 jeep na naka-ready at sa tulong ng ating kapatid na si Brother Ronald at si Sister Tis,
nakapaghanap po tayo ng dalawang sasakyan na gagamitin natin sa Sunday. So, ang sabi ko po na kailangan 7 o'clock nandito na po tayo lahat sapagkat ang sistema po doon sa pagpasok po natin, kung sino yung mauna, kasi ang pasukan po alas 8 po ng umaga, ay siya pong maunang uupo doon sa harap. Kaya kailangan mga kapatid, mas maaga tayo. Siyempre, yung mga taga-sentral, mauna po talaga sila dahil sila po yung mag-aayos doon sa binyo. At sigurado ako, nire-reserve na nila yung ibang parte ng upuan. Kasi naka-round table na po ito mga kapatid. Bawat isang table ay 8 po yung nakakaupo. At wala na pong tayuan doon. At sorry din po pala, kasi nung nasabi ko po noon ay wala na pong alisan doon. Sorry. Sabi ko kasi, setting serving ang gagawin, pero nagbago po yung pamamaraan kasi kung ganun daw ang gagawin, kailangan natin ng maraming waiters. So ngayon, tatayo tayo, pipila sa station kung saan tayo makakuha ng pagkain. Babalik tayo uli doon sa ating upuan na kung saan nandoon na rin po yung table. Hanggang sa hapon na po yan, hanggang sa matapos tayo, doon na po tayo nakakaupo. Kaya kailangan po, mas maaga tayo para makakuha po tayo ng pwesto na sama-sama. Kasi dito, hindi po pwede yung sabihin natin taga Montalban kami pero nahuli kayo, doon kayo ilalagay sa likod dahil nahuhuli kayo. So, kailangan po talaga mas maaga tayo. Baka maunahan pa tayo ng mga taga malalayo, taga Saragossa. So, kailangan po na agahan po natin. Amen? Ang alam ko kasi yung jeep, hatid sundo lang. Hatid sundo lang po. Mas maganda naman yun. Hindi sila maiinip doon. Biro mo, mula umaga hanggang gabi. So, salamat sa Panginoon. At mamaya po, yung pong ating pong mga kakulangan, kasi hindi po tayo papasukin doon, hindi po tayo bibigyan ng kupon. Ano ba tawag doon? Stub. Pagka hindi po tayo nakakumpleto doon sa ating pong... Kasi nandun na po lahat yung mga pangalan doon sa sasama. Binigay na po namin, sinubmit na po namin. At naka-record po doon, bawat pasok ko natin, titingnan nila sa record na kayo yung nando doon. At kung kulang tayo, ay meron tayong kakulangan, baka maharang tayo ng mga marshal doon. Mahold tayo. Hindi tayo makapasok sa convention. So, salamat sa Panginoon. At ngayon po ay darako tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Maiksi lang po ito mga kapatid para po may panahon pa tayo sa ating pong pag-uusap mamaya. So, ang pamagat po nito mga kapatid ay ganito. Your sacrifice will not go unrewarded. Amen. Yun daw pong ating sakripisyo. Kasi po yung pagdalo po sa mga ganitong gawain, tulad ng pagpupunta po natin sa mga Bible study, mga prayer meeting, mga midweek service, yan po ay ano po yan sakripisyo po yan. Sakripisyo po yan ang bawat isa sa atin. Yung ating pong ginagawa, katulad nito, hindi lamang po yung pagdalo natin, yung din pong pagbibigay natin ng tulong sa gawain ng Panginoon. Yan po ay bahagi ng sakripisyo na ginagawa natin. Pero, honesty mga kapatid, tatanungin ko po kayo, ito bang ating ginagawa, minsan ba pumapasok sa isip ninyo na parang nakakapagod na, parang, ano tawag yan? Yung walang halaga o wala ka ng gana, para bang nakakapagod na? Pumasok ba sa inyo yan? Parang nakakapagod naman ito. Every Sunday na lang. Pag hindi tayo nakakarating ng Sunday, may paalala agad sa atin, ay kapatid, wala kayo last Sunday. Sa mga prayer meeting, pag wala kayo, may GC tayo doon, nakalagay lahat yung mga attendance. Pero hindi naman kami naninita. Pinagpipray lang namin kayo na sana makakasama kayo sa susunod. Kasi bilang mga anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, kabahagi tayo sa lahat ng gawain ng ating Panginoon. Kaya kung kayo wala, hahanapin namin kayo.
Amen. Sabi nga, yung Panginoon nga, iniwan niya yung 99. Oh, para hanapin lang yung isa. So, ganun din po tayo dito. Pag may kulang na isa, hinahanap namin. Oh, tinatanong namin. Nangungumusta kami, kumusta na kaya sila? O kagaya ni Brother, hindi natin napasyalan, si Brother Philip, na ilang Sundays na po, hindi natin nakakasama. Hindi po natin napasyalan. Pero kayo pong nandito, katungkulan din po ninyo na hanapin ninyo yung iyong kapatid na hindi po ninyo nakikita ng ilang Sundays na. Sapagkat bilang kakapatid, hindi ba? Sa kapatid lamang sa isang pamilya, isang araw nga lang mawala yung kapatid mo maghahanap ka na. Nasaan na kaya si kuya, si ate? Ganun din po dito sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito, yung sacrifice po natin, hindi po ito nauuwi lamang sa wala. May kabuluhan po ito, yung ating pong lahat ng ginagawa. Isang halimbawa po dyan, meron po tayong babasahin. Ito pong Mateo 26 verse 7 hanggang 10. Sabi po dito, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabistro. Ito yung pabango, hindi ba? Pinaka-espesyal na pabango. Lumapit sa ating Panginoon. Praise God. Na lubhang alabastro na, ungwento na lubhang mahalaga. Ito yata yung mamahalin yatang pabango. At ibinuhos sa kanyang ulo, sa ating Panginoon Jesucristo, ibinuhos sa kanyang ulo. Samantalang siya nakaupo sa pagkain, samantalang nakaupo yung ating Panginoon Jesucristo sa harapan ng pagkain. Datapot na makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila. At nagsabi, ano ang layon ng pag-aksayang ito? So, yung ginawa doon sa babae na pagbuhos ng pabango doon sa ating Panginoon Jesucristo, nangihinayang yung mga alagad. Sabi, ano bang dahilan? Bakit mo ba ginagawa yan? Bakit mo ba ibinubuhos yung napakahalaga niyan? Pabango yan. Pinakamamahal na pabango. Dapat nang makita ito ng mga datapot na makita ito ng mga alagad ay nagagalit sila at nagsabi, ano ang layon ng pag-aaksaya ito? Sapagat ito'y maipagbibili sa malaking halaga. So, malaking halaga, ibig sabihin, mahal. Ano bang pabango ngayong mas mahal? Ako, pabango ko lang, pawis. At may bigay sa mga dukha. Nanghinayang sila. Sana pinagbili na lang yan para may bibigay natin sa mga naghihirap, sa mga dukha. Yung pinagbibilhan yan. Datapot nang mahalata ito ni Jesus o ang ating Panginoon Jesucristo, sinabi sa kanila, sa mga alagad, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Amen? So lahat pa ng ating ginagawa para sa Panginoon, kasi ito yung ginawa ng babae, pinakadabis na bagay na kanyang ibinigay sa Panginoon. Ibinuhos niya sa Panginoon. Para sa mga alagad, sabi niya, sayang naman yan. Pwede nang ipagbili yan. Kasi mga kapatid, sa buhay ho natin ngayon, bilang naglilingkod sa Panginoon, minsan, may mga tao na nagsasabi sa atin, ano ba yung ginagawa nyo? Every Sunday, hindi kayo uma-absent. Every midweek service, nandiyan kayo. Every Bible study, nandiyan kayo. Hindi na ba kayo napapagod? Wala na ba kayong kapaguran? Kapag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon, minsan may nagsasabi sa atin, sayang naman yung pera niyo dyan. Pinayayaman lang ninyo ang pastor ninyo. Totoo, hindi? May mga nagsasabing ganyan. Maaring hindi sa atin, pero sa mga obserbasyon natin, may mga ganyan, kahit sa Facebook nga lang nababasa natin yan. Sige pa, pastor, magwali ka para dumami yung abuloy. Pero itong babae, hindi niya pinapansin yun.
Yung sinasabi ng mga alagad, sapagkat ang nasa isip niya, yung kanyang ginagawa ay ginagawa yon dahil sa kanyang pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Oh. So, ibig sabihin, kung gumagawa tayo ng mabuti, sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang ginagawa ay mabuti. Oh. Pag gumagawa tayo ng mabuti sa gawain ng ating Panginoon o kahit hindi sa gawain ng Panginoon, kung sa ating kapwa nangangailangan, yan po ay mabuti. Oh, mabuti. Dito nga sa verse 13, kung ituloy po natin ang pagbasa. Hallelujah. Sa verse 13, kaya ba niyong ihabol dyan? Oh. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ibanghilyo, ito, saysayin ang ginawa ng babae. Ibig sabihin, saan man o saan man at anumang panahon na iaaral ang ibanghilyo ito, yung ginawa ng babae ay maging isang malaking testimony. Yung kanyang paglilingkod, yung kanyang ginawang kabutihan para sa Panginoon. So, ang ibig palang sabihin dyan, mga kapatid, pag may ginagawa tayong mabuti o pagtulong sa gawain ng Panginoon, kasi ito'y gawain ng Panginoon, hindi natin gawain ito. Kasi kung gawain ito ng Panginoon, kung halimbawa, gawain namin ito ni ministro, sa palagay ko, hindi kayo tatagal dito. Oh. Pero dahil ito'y gawain ng Panginoon, sapagkat tayo gumagawa dito dahil upang ang mga tao nangangailangan ng kaligtasan, inaabot natin sa pamagitan po ng gawain ito, ito'y gawain ng Panginoon kasi hindi naman kami yung magbibigay ng kaligtasan sa inyo. Kung hindi, ang Panginoon. Oo. Wala naman tayo ibang layunin dito. Hindi tayo nagpapayaman dito. Ginagawa natin ito sapagkat tayo yung binigyan ng katungkulan ng ating Panginoon na ihayo ang kanyang mga salita upang yung mga taong wala pa sa katotohanan o hindi pa kabahagi ng kaligtasan, maabot natin. Yun po yung ating ginagawa. At hindi po natin magagawa yan kung wala tayong gagawing kabutihan para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Kaya dito sabi niya, ano man yung ginagawa ng babaeng ito, sasaysayin nito, saan man makarating ang salitang ito. Ito yung isang malaking testimony. Na ang babaeng ito, binigay niya yung pinaka-the best niyang meron siya sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung mayroon tayong ginagawa, mga kapatid, wag po tayo manghihinayang. Sapagkat ang pangako naman ng Diyos, kung ikaw ay nagbibigay ng tulong para sa Panginoon, ibabalik ng Diyos yon ng siksik, liglig at umaapaw. Hindi sa amin ibabalik yon, sa inyo na kayong kusang nagbibigay at tumutulong sa gawain ng Panginoon. Kahit sa maliit na bagay, sa malaki at maliit na bagay, hindi na itatago sa Panginoon yan. Sabi ko nga, kahit naglilinis lang tayo dito, nagpupunas lang tayo ng isang pirasong electric pa, naka-record lahat yan sa Panginoon. Dito po sa ating babas, ang sabi nga dyan, nandyan na. So, sabi nga dyan, nothing you do for the Lord is ever wasted. Ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi ito nasasayang. Hindi ito nauuwi sa kawalang halaga. Hindi ito nauuwi sa walang kabuluhan. Katulad ng ating ginagawa ngayon, nagsakripisyo tayo, na makaipon tayo ng 1,000 para sa gawain ng Panginoon sa darating na Sunday, yan po sakripisyo. Yung mga young people natin, kahit nawalan trabaho, nagsisikap sila na makaipon para makakasama. Kasi sa lahat naman ng gawain, kailangan natin ang pinansyal. Lalo na ngayon, ang ating lugar na pupuntahan, isang kilalang lugar, convention center ng Marikina. Mahal po ang bayad dyan. Ang sabi po dito, sa Hebreo 16, chapter 6, verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko
upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Hindi liko. Unrighteous. To forget your work and labor of love. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsipaglingkod kayo. Oh, hindi liko ang Diyos. Lahat po yan ay nakarecord sa kamay ng ating Panginoon. Sabi nga niya, yung buhok nga natin Oh, ako na yata pinakakalbo rito. Oh. Pero ako hindi ko mabilang yung buhok ko. Pero bilang ng Panginoon yan. So, ibig po sabihin, ano man yung ginawa natin, kahit kalitliit ang bagay, sa ngalan ng paglilingkod, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Kahit walang taong nakakita sa'yo, gumagawa ka ng nag-iisa, sa gawain ng Panginoon, walang pumapansin sa'yo at hindi mahalaga sa tao yung ginagawa mo, yun ay mahalaga para sa Panginoon. Mahalaga yun. Kaya nga pag gumagawa tayo dito, hindi natin kailangan ng picture-picture na kagaya ng mga politiko na ang pangalan nila nakasulat pa doon kung ano yung mga project nila. Kasi ang gusto nila, pupurin sila ng tao. Pero yung tayong ginagawa natin, basta gawain ng Panginoon, kahit hindi nakikita ng tao. Dahil alam natin, nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon yan. At yan ay hindi mawawalang saysay. Yan po'y may kahulugan sa ating Panginoon. Praise God. When you sacrifice in secret, pagka tayo nagsakripisyo, kahit sa tago, God prepares to reward you openly. Kahit yung ating mga ginagawa dito na nagbubuting-ting tayo, may nakita tayo na anumang bagay na sira na inaayos natin o kaya nagdala tayo ng isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon, lahat to yan, nakikita ng Panginoon yan. At ang sabi niya, God prepares to reward you openly. Yung sekreto mo, ihahayag ng Diyos sa harapan mo sa pamagitan ng blessing na tatanggapin mo. Maring ngayon, wala ka pang blessing dahil sa ginagawa mo. Pero tandaan po natin, isang araw magugulat ka na lang. Nang blessing na yan, hindi mo mamamalayan na sa iyo na yan. Kasi tingnan niyo, ang Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Yung bang ginawa mong isang mabuting bagay para sa Kanya at sa iyong kapwa, hindi ba kayang tumbasan ng Panginoon yun? Siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Kaya lagi lang po tayong nagtitiwala sa Panginoon. Lord, ginagawa ko po ito, Panginoon, hindi po para sa aking, sa mga tao, hindi ko po pinapakita ito sa mga tao para ako'y pupurihin ng tao. Ginagawa ko ito, Panginoon, sapagkat alam ko pong ito yung ginagawa ko ay nakakabuti at mabuti sa iyong paningin. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. May mga Kristiyano kasi na nagsasabi, mahal nila ang gawain ng Panginoon. Mahal nila ang Panginoon. Kristiyano yan, pero hindi naman lahat. At hindi rin kayo ito. Na nagsabi, mahal ko ang gawain ng Panginoon, mahal ko ang Panginoon. Pero, kung minsan sa salita lang at hindi sa gawa. Hindi sa gawa. Oras nga lang hindi pa natin may bibigay sa Panginoon. Yung panahon nga lang, hindi na nila may bibigay sa Panginoon. Saka na lang, pag may oras ako. Saka na lang, pag may panahon ako. Pagdating sa pagbibigay, kadalasan tira-tira na lang ang naibibigay natin sa Panginoon. Totoo, hindi. Kaya ko sinasabi yan ginagawa ko dati yan
magbigay ng masaya para sa gawain niya. Lapit na yung asir, pero hindi ko pa madukot yung pinaka... Ay, ito na lang, bariya. Oh. Wag po tayong maghinayang. Oh, ano yung sabi natin ano yung binasa natin kanina? It's giving time. Oh. Pag nagbigay tayo, bibigyan ka rin ng Panginoon. Hindi naman literal na, ay, Mr. Lito o Brother Lito, nagbigay ka kanina, di ba? Ito, ibabalik ko, siksik, liglig, umaapaw. May kaparaanan ng Diyos. Oh, idadaan niya sa iba't ibang kaparaanan. Hindi literal. Katulad na lang sa Malakay 3:10 hanggang 11, sabi niya, bubuksan ko ang mga langit upang ihulog ko ang mga pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Pagkatapos nagbigay ka, umuwi ka sa bahay, lagi ka nakatingala sa langit. Lord, yung pangako mo, nabubuksan mo yung langit. Asa na? Naghihintay na ako. 24 hours na ako rito, Panginoon, nakatingala. Wala pa hanggang ngayon. Sapagkat hindi natin inuunawa yung kahulugan ng sinasabi ng Panginoon. Kung may business ka, maaaring sa business mo, idadaan ng Panginoon yung kanyang pagpapala. O, sa trabaho mo, maaring doon idadaan ng Panginoon yung pagpapala na ipinangako niya. Yung kung ikaw ay naghahanap buhay, rider ka. Yung proteksyon na ng Panginoon sa iyo, isang pagpapala na yon. Araw-araw may mga na-aksidente sa daan na mga rider, mga sasakyan. Pero purihin ng Panginoon, pag uwi mo sa bahay ng umaga, nakabalik ka palang hapon. Yun pagpapala yon. Isang pagpapala sa Panginoon, yung gumising ka ng umaga na walang aray sa katawan. Ang unang-unang hanapin, Epicacin oil, omega painkiller. Pagising mo lang, Lord, salamat po. Mabuti po ang aking kaisipan. Mabuti po ang aking pakiramdam. Hindi, wag mong pakiramdam yung katawan, parang nahihilo ako. Parang na-high blood ako. Ang unahin, pasalamatan mo ang Diyos. Sabi nga niya, sa mabuti at masama, purihin mo ang Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos. Kung ano man yung naramdaman mo, sabihin mo, in Jesus' name, wala yan, hindi totoo yan. May kapaguran, minsan gumigising tayo na parang ang bigat ng katawan. Wala to. Sa pangalan ni Jesus, yung kabigatan ito, wala ito. Yan, pagpapala yan. Yan yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi po literal. Na parang si Juan Tamad. Pipitasin na lang yung bayabas, humiga lang at nakatingala, tinihintay mahulog. Hindi po ganon. Sapagkat, ang sabi nga ng Panginoon, ang itataas, ano ba yun? Those who honor me, I will honor they. Pag sino yung, ano ba yung honor sa Tagalog? Sino yung, sino yung nagpaparangal sa akin, ay pararangalan ko din. Sa pamagitan ho ng ating ginagawa, sa pamagitan ho ng ating sakripisyo, yan ho isang uri ng pagpaparangal sa ating Panginoon. At ang pangako ng Diyos, kung sino yung nagtataas sa Kanya o nagpaparangal sa Kanya, Kanya ding pararangalan. Amen? Sabi nga sa Deuteronomy, hallelujah, hindi ko kayo gagawing buntot, o buntot, kung hindi gagawin ko kayong ulo. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo, kapag gumagawa tayo sa kalooban ng Panginoon, sa kabutihan para sa Panginoon, hindi tayo ilalagay ng Diyos sa pinakakulilat. Bagkos ilalagay tayo ng Panginoon sa pinakaunahan. Itataas tayo ng Panginoon. Kapag itinataas natin ang Panginoon, ilalagay din tayo ng Panginoon
sa pinakamataas. Balikan ko lang yung aking testimony sa buhay ko. Alam po ninyo, since 1986, ang gusto ko lang talaga, siguro katulad din ng iniisip niyo na maglilingkod lang ako sa Panginoon, magbibigay ako ng aking ikasampung bahagi, ng aking love offering. Wala na akong ambisyon sa buhay kung ano man yon. Kaya nga sa mga event natin, dati parking boy lang ang tawag sa akin. Ewan ko kung naranasan ni Minister Lito. Doon kayo sa labas. EWC, church anniversary natin. Doon kami sa labas. Dito kayo parada. Dito. Takbuhan pa kami doon. Doon. Ilan kayo sakay dyan? Ayun lang naman ang gusto ko sa buhay. Pero nagulat ako isang araw, tinawag akong pastor ng isang tao na to. Hindi kaya nagkapali yung tao na yun? Sabi niya, pastor. Sabi ko, pastor, bakit pastor? Pero ano lang naman yun titulo lang naman yun Hindi mahalaga yung tawag sa iyo, ministro, pastor, elder, ano ka, bishop. May mga nagpapatawag pa nga dyan. Bishop, wala namang mga tupa. Marami akong alam dyan. Hindi po mahalaga yon. Kasi pagdating natin sa langit, hindi naman titulo ang hahanapin sa atin. Ano ka? Ano ang trabaho? Minsan, yun pa yung magtutulak sa atin para hindi tayo makapasok sa langit. Yung mga titulo na yan. Ang yabang-yabang mo, pasok ka doon, pasok. Anong ginagawa mo nung sa lupa ka? Pastor ako, papasukin ninyo. Tinignan sa computer. High-tech na ngayon naka-computer na oo nga, pastor ka. Pero, nakita ko dito sa computer, hindi lahat ng nakikinig sa iyo, nakikinig, lahat, karamihan sa doon, tulog. Ang iba doon, nag-i-scatter pa. Ang iba doon, nagtong-its pa. Sino ba nagtutong-its dyan? Diba? Mas mabuti pa nga, sabi. Mas mabuti pa nga yung piloto. Mas mabilis nakapasok sa langit. Bakit? Habang nagpapalipad ng eroplano yung piloto, lahat ng pasahero nagdadasal. Sa takot na baka bumagsak. Pero dito, dahil masyado tayong kampante, hindi natin pinapansin yung mga nagsasalita rito. Hindi ako. Kung sino yung binigyan ng authority ng Panginoon na tumayo ito pag nangangaral sa salita ng Diyos, dapat igalang natin. Hindi yung tao. Yun lang, salita ng Panginoon, dapat igalang natin. Kaya huwag kayo tutulog dyan, madadamay tayo lahat. Hindi tayo makapasok sa langit. Hallelujah. Those who honor me, I will honor thee. Yan po yung mababasa natin sa 1 Samuel 2:30. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, napakabuti po talaga ang Panginoon. Ano man yung ating ginagawa, laging may sagot ang Panginoon. Laging may pangako ang Diyos. Kahit na mga maliit na bagay lang ginagawa natin, minsan sa tao, hindi yan pinapansin. Minsan sa tao, nakakalimutan yan. Isang linggo lang, nakakalimutan ka. Kahit tumalong ka pa dyan sa EDSA. Kahit may sinagip ka pa dyan sa EDSA at tawagin kang bayani, pagkatapos sa isang linggo, limot na yung ginagawa mo. Pero sa Panginoon, hindi malilimutan yun. Hallelujah. Hindi malilimutan yun. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Biro mo, kahit sa pagluha mo daw, nang dahil sa ministry, yung pag-iyak mo. Kasi minsan nahihirapan tayo sa ginagawa natin. Lalo na kung nag-aaral kayo, lalo na kung nagtatrabaho kayo, tapos tatakbo kayo uuwi kasi mayroong isang gawain.
Oh. Yung pag-iyak natin, o iniiyak natin yung isa natin sa kapatid, sa kapatiran sa pananampalataya, kagaya ng binanggit ni Sister Elma kanina. Oh, gabi-gabi namin, pinag-paper yun, iniiyakan namin yun. Kasi kapatid natin sa pananampalataya yun. Oh. Kaya nga tayo mayroong mga prayer meeting dito kasi lahat po ng kailangan nating idulog sa Panginoon, idudulog natin. Kaya nga mas maganda kung nandito din kayo sa mga prayer meeting. O yung may mga kailangan kayong tulong sa Panginoon. Dito lang ang solusyon nun, sama-sama panalangin. Sapagkat ang sama-sama panalangin ay isang makapangyarihang bagay na ginagawa dapat natin. Oo. Praise God. O kaya kung hindi kayo makapunta rito, may GC tayo, i-message ninyo na kailangan ko kapatid ng isang panalangin. Oh. Wala man kami dito, wala man ako dito, pero pinagpipray ko yung mga prayer request ninyo. Oh, kasi napakahalaga po yung prayer talaga. Yan po yung hininga natin sa Panginoon. O yung pananalangin. Walang kwenta yung ginagawa natin dito kung wala tayong pananalangin. Kaya nga, dapat, pagdating pa lang natin dito, nananalangin na tayo. Lumulod na tayo dito sa harapan. O, kaya isang bagay ang inihiling ko sa inyong mga kapatid, yung mga nauuna dito, dapat lumuhod tayo dito. At kung may luluhod naman dito, magbigay tayo respeto, huwag tayong maingay. Oh, minsan nanalangin kami dito, may nagbubuting-ting dyan, may kukwentuhan dyan. Ay hindi po mabuti sa paningin ng Panginoon yun. Dapat nandito, kung hindi nyo kayang lumuhod dito, mga kapatid, tumahimik na lang kayo dyan sa upuan nyo. Manalangin din kayo kung pwede. Oh, kasi itong ginagawa natin, kung wala tayong pananalangin, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya minsan, di ba, hindi nyo nararamdaman yung presensya ng Diyos. Kahit anong gawin yung pagpupuri, kahit anong gawin yung pag-awit para sa Panginoon, parang dry na dry yung ating pakiramdam. Pero kung lahat tayo luluhod sa Panginoon, wag natin kaugaliin yung pagdating dyan, nagkukwentuhan tayo. May oras tayo para dyan. Pagkatapos ng service natin, magkwentuhan tayo dyan. Kung gusto nyo, maghapon tayo dito. Walang uyan. Magkwentuhan lang tayo. Pero yung panahon para sa Panginoon, ibigay muna natin sa Panginoon. Oh. Ano sabi ng Romans 12:1? Oh. Na ihandog ninyo ang inyong sariling katawan. Kasi pagload natin dito, hinahandog muna natin yung ating katawan. Nagpapalinis tayo sa harap ng Panginoon upang sa panahon na tayo nagsiservice, tayo nagpupuri sa Panginoon, mararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Oo. Hindi yung, papasok tayo dito. Para bang routine na lang. Oo. Pupunta ka rito dahil obligasyon mo pumunta. Pero wala kang makukuhang, ano ba tawag niya? Wala kang makukuhang binipisyo galing sa Panginoon. Parang pagpasok mo dito, tuyong-tuyo ka, lalabas ka rin tuyong-tuyo. Walang nangyayari. Oh. Pumunta tayo dito para magre-recharge tayo. Kasi pagdating ng Sabado, mula Lunes hanggang Sabado, dry na tayo. Dahil sa lahat ng mga nakakahulibilo natin, mula Lunes hanggang Sabado, kahit may midweek service tayo, ang daming mga ginagawa ang kaway sa labas para panghihinain yung ating pananampalataya. Kaya yung mga nandito tayo, samantalahin natin, Lord, gusto ko pong magpakapalakas uli sapagkat bukas na naman, panibagong pakikibaka na naman. Oh. Kaya yun ang pakiusap ko mga kapatid. Minsan kasi nadidistract ako eh. Nanalangin ako dito, tapos may nagbubuting-ting, may nagkukwentuhan. Tahimik muna tayo, ibigay muna natin sa Panginoon yung ating sarili bago po tayo dumating sa serbisyo para pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, number 4, God is not unjust. Sana yon? Nabasa na natin yan. Sabi nga dito, balikan ko lang, itong 126 verse 5 na mga awit, sila na paghasik na may luha ay magsiani na may kagalakan. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang pala puro lang kalungkutan, puro lang pagluha.
mayroon pong kagalakan. Oh, gusto mo maggalak na maggalak, yung kakaibang joy, yung kakaibang galak, dito, purihin ninyo ang Panginoon. O, i-focus ninyo ang sarili sa Panginoon. Yung bang sa oras ng ating pananambahan, Lord, gusto ko po talagang maranasan yung presensya mo. Ibibigay ng Panginoon yan. Oh. Yung bang kakaiba talaga, subukan nyo yung parang gusto mong umiyak na talagang hindi mo maipapaliwanag yung nararamdaman mong kagalakan. Oh. Di ba umiiyak tayo, lumuluha tayo? Oh, hindi dahil sa kalungkutan yun, hindi dahil sa kalugian yun, kung hindi umiiyak ka kasi meron kang nararamdamang kakaiba, kakaibang joy sa buhay mo, sa puso mo. Oh, hallelujah. God is not unjust to forget your sacrifice. Oh. Yung hindi niya mababaliwala yung iyong mga sakripisyo. Oh, hindi niya nililimot. Hindi niya binaliwala o lang halaga yung mga ginagawa natin. Dito nga sa Galatian 6:9, ito ay isa sa paborito kong versikulo. Oh, huwag tayo mga pagod. Oh, inspirasyon ko ito habang tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kahit pagod na tayo minsan, sa haba ng traffic na binabaybay namin, papunta rito minsan ng Wednesday. Oh, minsan parang gusto ko nang bumalik. At tatawagan ko si ministro, hindi kami makarating, sobrang traffic. Pero dahil nga, yung versikulo na yan, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kasi yung ginagawa natin, mabuti. Pumunta tayo dahil sa isang layunin na mabuti ang ating layunin. Sapagkat sa kapanahunan, ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghimagot. Oh. Hantayin lang ninyo. Oh. Darating sa inyo yung biyaya na ibibigay sa inyo ng Panginoon dahil doon sa mga wala kayong kapaguran sa paggawa ng kabutihan. Oh, hallelujah. God will respond to your sacrifice with blessing. May blessing din. Oh, may rewards din. Hindi lang yung buhay na walang hanggan sa langit. Yun ay para kung tayo kukunin na ng Panginoon, yun ang reward natin. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, may blessing din ng Panginoon. Oh. May biyaya din ng Diyos na nakahanda para sa atin, para sa sakripisyo natin. Kaya wag tayong mapagod. Oh, hindi na, sabi nga doon sa una natin binasa, hindi tayo dapat manghihinayang sa mga ginagawa natin dahil mayroong blessing na hinintay at paparating sa atin. Gusto ba ninyo na blessing? Siyempre, gusto ninyo. Oh, hindi ko na kayo hintayin sumagot. Alam ko, kailangan natin ng blessing. Oo, kahit ako, kailangan namin. Oh, para sa ganun, makatulong din kami sa iba. Oo. Kami naman, sapat na ang biyaya para sa amin. Yung kalusugan lang namin, yun lang hinihingi ko sa Panginoon. Hindi baling, hindi na ako nangangailangan pa ng mga bagay-bagay na sabi nila makapagpabigay ng kasiyahan sa tao. Ako, hiningi ko na lang sa Panginoon yung kalusugan. Bakit? Kasi hindi natin magagawa ang gawain ng Panginoon kung tayo'y walang kalusugan. Oh. God will respond to your sacrifice with blessing. Oh, sabi sa 2 Corinthians 9:8, at maaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisipagana sa inyo. Biro mo? Oh, maaring gawin ng Diyos at gagawin ng Diyos. Kung lahat ng kasaganahan para sa atin, sa inyo at sa akin. Oh, sapagkat siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya may-ari. Buhay natin, siya may-ari. Yung mga bagay na inasam-asam natin sa buhay natin, siya may-ari. So, ibibigay ng Diyos yan kung paglilingkuran mo siya. Oh, pagiging masunurin tayo sa Kanya. Oh, ipare naman sa atin talaga yan. Ama natin yan, mayaman yan. Oh, na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa.
Mabuting gawa. Sa simula, ang sabi ng Panginoon, bakit ba niyo binabagabag ang babaeng ito? Na ang kanyang ginagawa ay mabuting gawa. At dito naman, sinasabi niya, magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Yun po ang batayan ng Panginoon sa atin, yung pong mabubuting gawa. Kaya kung lahat tayo gumagawa ng mabuting gawa para sa ating Panginoon at para sa ating kapwa at sa gawain ng Panginoon, hintayin natin isang araw ang pangako ng Panginoon na tayo ipagpapalain niya. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. At dito po sa ating conclusion, ang sabi po dito, hallelujah. Every sacrifice made for God and for God will return to your reward is sure. Sigurado. Your harvest and on the way. Yan po yung sinasabi ko po. Yung pag-aani po natin malapit na. Hintayin nyo lang. Keep standing, keep giving, keep loving, keep believing sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat mga kapatid at patuloy po tayong dumalangin sa ating Panginoon na ang pangako po ng Diyos sa atin ay sabi nga dyan, on the way na para sa atin. At huwag tayong manghihimagod sa paggawa ng mabuti sapagat ang pangako ng Diyos ay tayo po ay pagpapalain. Pagpalain tayo sa physical, pagpalain tayo sa spiritual, at pagpapalain tayo sa material na bagay. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, praise God. Narito po ang ating mga singer, ang ating music team. Sila po ay aawit para sa Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating po ministro na siya po ang mangunguna sa atin para po sa altar call ng ating pagkakaroon. Maraming salamat po, Pastor. Tunay nga po na ang ating narinig na mensahe ngayong umagang ito ay akmang-akma po sa pangangailangan po ng ating iglesia. Totoo po mga kapatid, na sa pamagitan po ng pagpapatuloy nating pagsasakripisyo sa ating patuloy na magbibigay ng kung ano ang meron tayo, ang ating pananalapi, ang ating lakas, ang ating kung anong meron tayo na pwede nating gawin upang igawang mabuti sa gawain po ng Panginoon. Hindi po ito mawawalang kabuluhan. Kaya maraming salamat po sa salita mong Panginoon. Amin pong ulan ngayon, amin pong napag-unawa, at dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay lalo pa, Panginoon, na manatiling matibay, lalo pa, Panginoon, na magpumilit, Panginoon, at amin pong dalangin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay huwag pong susuko sa pagpapatuloy sa pagpapagamit sa iyo at sa paggawa ng mga mabuting gawa. Hallelujah! Uli, inaanyayahan po kayo mga kapatid sa pagkakataong ito na uli natin i-renew yung ating pong mga sarili. Hilingin natin sa Panginoon na tayo ay kanyang gamitin pa kung tayo man ay nanghihina, kung tayo man mga kapatid ay nakakaramdam ng pagkukulang. Tayo man mga kapatid, minsan parang nagsasawa na. Tayo ay lumapit sa Panginoon at muli tayo humingi ng papanabigan. Pagkulong ng kanya pong gustong mangyari sa bawat isa sa atin. Tayo po'y laging manabik sa Kanya. Laging manabik na maglingkod. Lagi po tayo mga kapatid na laging manabik din na makakalapit sa Kanya. Kaya po mga kapatid, hindi po kayo ang ating pong altar ay bukas para sa lahat. Kung meron pa kayong ibang mga pangangailangan, hindi pong ilapit sa Panginoon. Kung ito man ay sa inyong kalusugan, kung ito man ay sa inyong pong mga pag-aaral, sa inyong trabaho, sa inyong pong pinapasukan, sa inyong bahay, sa inyong relasyon, sa inyong pong mga pangangailangan sa lahat, mga kapatid, maaari nyo pong tulog sa pagkakataong ito at ilapit
malapit at kausapin ng Panginoon habang umaawit po ang ating po mga kumamawit. Amen. Sige po mga kapatid, umapit po tayo sa Panginoon. Ang altar po ay bukas. Alin po kayo. Alin po kayo, mga kapatid. Sige po mga kapatid. Meron kayong pangangailangan. Yes, Lord. Hallelujah. To your presence, to behold your face, to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, find whatever true. Leading to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord. Ito po ang dalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Awitin ito, Panginoon, ang pagpapakita ng aming pong pananalangin ng aming Panginoon. Sending all your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, and earth, hold me in your embrace. Love that surrounds me. Oh God, I stand amazed.
Gawin mo po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming pong mga puso ay nagnanais na paglingkuran ka sa abot po ng aming makakaya. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat kabataan, ang bawat ina, ang bawat ama, ang bawat anak, ang bawat isang narito, Panginoon, upang ang iyo pong Panginoon ang banal na pangalan ay maitataas at manluluwalhati. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming kakayanan, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Hallelujah. Na magpapatuloy, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa paggawa ng mga mabubuting gawa, Panginoon. Dinadalangin po namin, dakilang Diyos, hallelujah, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi po magsasawa. Nilalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay wag po nawa, Panginoon, na dumating na ang ginagawa, Panginoon, ay titigil. Kung hindi bagkus, Panginoon, magpapatuloy kami. Kahit na kami, Panginoon, ay daranas ng kahirapan, kahit na kami, Panginoon, ay daranas na kami ay iiwanan, na kami, Panginoon, hallelujah, ay dadaranas, Panginoon, ng kakulangan, Panginoon. Ngunit, magpapatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah, na ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong pangako, hallelujah, ay aming hawakan, na kahit saan man kami pumunta, Panginoon, ika'y lagi naming kasama, Panginoon. Yun po ang nais namin, Panginoon, na ikaw ay lagi namin pong makasama. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, na patuloy mo po kami, Panginoon, nakasangkapanin, patuloy mo po kami, Panginoon, na gamitin sa iyo pong gawain. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita mo, na patuloy na nagpapalakas sa amin, na patuloy na nagpapaalaala, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin nakikita, gamitin mo kami bilang instrumento, Panginoon, na sila din, Panginoon, ay magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa kaparaan ng Panginoon na meron kami, maging maliit man ang aming talento o malaki man, Panginoon, maging kami man ay may kakayanan o walang kakayanan, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin sapagkat ito ang pinakaninanais ng aming mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga salita mo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng aming pong mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyo pong mga pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagproprotekta, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagsasawa, Panginoon, ng pagbuhos ng iyo pong mayamang biyaya sa amin. Kaya, Panginoon, hallelujah, kami, Panginoon, ay magpapatuloy din, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo, ng paglilingkod sa iyo, ng pagbibigay sa iyo, ng aming pong mga buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, na ikaw ay aming Diyos, na aming pong pinaglilingkuran. Hallelujah, sa umagang ito, kami ay darating na sa pagtatapos ng gawaing ito. Ngunit mananatili, Panginoon, ang iyo pong mga salita, ang iyo pong mga pagpapalakas sa bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay aalis sa lugar na ito, na lalo pa, Panginoon, na magpapagamit, na lalo pa, Panginoon, na magiging matatag, na lalo pa, Panginoon, na magpapakasipag, Panginoon, sa paghayag ng iyong mga salita, sa pag-akay, sa pag-invite, Panginoon, sa pagpapagamit, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay, Panginoon, ng aming pong serbisyo, hindi lamang po sa mga kakilala namin, kung hindi pa, Panginoon, doon sa lahat nangangailangan, Panginoon.
Aalis kami sa lugar na ito, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng iyo pong pag-encourage sa bawat isa sa amin na magpagamit, Panginoon, at gumawa ng mga mabubuting gawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. At kami, Panginoon, ay ginawa pong mga anak na gumagawa ng mabuti para sa iyo po, Panginoon, naming Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Aalis kami sa lugar na ito na punong-puno ng pag-asa, na punong-puno ng hallelujah, ng biyaya, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ingatan mo patuloy, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala rito. At sa susunod na pagkakataon, Panginoon, yung mga kapatid namin na hindi po namin nakakasama, hallelujah, idinadalangin po namin na muli namin silang makasama sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin narito, maging ang mga kapatid namin na nakikinig o nanonood, Panginoon, at ang inaabot ng tinig na ito, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At balik po tayo muna sa ating pong happy birthday muna mga kapatid. Meron pala tayo nagdadaos.